Nagsisimula ang pelikulang ito sa isang grupo ng mga ahente ng FBI na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Tim. Sa oras na iyon, pinagmamasdan nilang mabuti ang isang gang ng mga seryosong magnanakaw. Kasabay nito, ang mga profesional na magnanakaw ay nasa loob ng isang kotse na hindi masyadong malayo sa kung saan nanunood ang FBI. Nandyan sina Will Vincent, at isang babae na nagngangalang Riley. Samantala, nasa loob na ng gusali ang kaibigan nilang si Hoyt na sinusubukang ihak ang sistema ng seguridad nito. Pinaplano nilang pagnakawan ang lugar na ito kapag mawala na ang seguridad. Lumabas sina Will at Vincent sa kotse at pumasok sa isang tindahan ng laruan. Samantala, sa bubong ng isang gusali sa tapat ng tindahan ng laruan, ang mga ahente ng FBI ay nagbabantay ng mabuti, na naghahanda para sa isang sorpresang pag-atake. Sa loob ng tindahan ng laruan, mabilis na kumuha sina Will at Vincent ng ilang high-tech na gamit na dala nila kanina. Gumawa si Will ng butas sa dingding para makalusot sila sa katabing bangko. Nang iulat ng surveillance team na kumikilos na ang mga magnanakaw, naghanda si Tim at ang kanyang koponan para salakayin ang gusali. Sabay na nagmamadaling bumaba ng hagdan sina Will at Vincent patungo sa money area ng bangko habang naghihintay sina Hoyt at Riley sa sasakyan. Nang makarating sila sa napakalaking safe room, gumamit sila ng mga espesyal na pampasabog para tahimik na mabuksan ang safe. Samantala, nasa loob ng gusali ang mga ahente ng FBI, ngunit hindi nila mahanap si Will, na inakala nilang magnanakaw sa isang tindahan ng alahas. Sa sandaling iyon, mabilis na napagtanto ni Tim na si Will at ang kanyang mga tauhan ay talagang pupunta sa isang bangko. Sa loob ng safe, namangha si Vincent sa mga gold bar, ngunit nagpasya si Will na kunin ang 10 milyong dolyar na cash dahil kulang sila sa oras. Sa sandaling na ipasok na nila ang lahat ng pera sa isang bag, lumabas sila sa likod ng pinto ng gusali upang salubungin ang kanilang dalawang kasamahan. Samantala, ang mga ahente ng FBI ay pumasok sa gusali at patungo sa safe room upang mahuli si Will at ang kanyang mga kasama. Ngunit naging mahirap ang mga bagay nang makabunggo sina Will at Vincent ng isang matandang lalaki habang papalabas. Nais ni Vincent na patahimikin ang matanda, sa takot na baka ibunyag ng matanda ang tungkol sa ginawa nilang pagnanakaw. Sa sandaling iyon, pinigilan ni Will si Vincent ngunit nang lumala ang mga pangyayari, kinailangan ni Will na barilin sa binti si Vincent para pigilan siya. Pagkatapos ay mabilis niyang kinaladkad si Vincent papunta sa getaway car. Maya-maya, sumugod si Will para kunin ang bag ng ninakaw na pera na naiwan niya sa isang eskinita, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pinatakbo ni Hoyt ang kotse, iniwan si Will. Pagkatapos, isang patrol car ang nagpakita para arestuhin si Will. Kinailangan niyang talunin ang mga pulis at nakawin ang kanilang sasakyan upang makatakas. Samantala, nabalitaan ni Tim na tumakas si Will sakay ng police car. Tinunton niya si Will at hinabol na humantong sa isang ligaw na pagtugis. Sa kasamaang palad, si Will ay nakulong sa isang abandonadong gusali. Habang papalapit na ang FBI, nagpasya si Will na sunugin ang pera bago nila siya arestuhin. Long story short, pagkaraan ng 8 taon na pagkakakulong, sa wakas ay nakalaya na si Will. Paglabas niya, bumili siya ng manika para sa kanyang anak. Ngunit hindi nagtagal, dalawang ahente ng FBI, sina Tim at Fletcher, ang nagpakita upang dalhin siya sa isang lugar. Ibinalita nila na namatay na ang kanyang partner na si Vincent. Pagkatapos ay dinala nila si Will sa lugar ng kanyang dating asawa upang makita ang kanyang anak na babae, si Allison, na nagbigay sa kanya ng isang pakete. Sa oras na iyon, dinala ni Will si Allison sa isang kafe para mag-usap. Sinabi niya sa kanya kung gaano siya nagsisisi sa lahat ng nagawa niya noong nakaraan bilang isang kriminal. Ang 8 taon sa likod ng mga rehas ay nagpaunawa sa kanya na kailangan niyang magbago at maging mas mabuting tao. Pero parang galit at disappointed pa rin si Allison sa kanya. Umalis siya, naiwan si Will. Doon, sinubukan ni Will na humingi ng tawad at sumunod sa kanya, ngunit galit pa rin si Allison. Bigla niyang ibinalik ang manika na ibinigay nito sa kanya at ipinaliwanag na nagpapatingin siya sa isang psychologist dahil sa mga isyu sa pag-iisip na dulot ng mga krimen ni Will noong nakaraan. Samantala, nagtatrabaho si Riley bilang waitress sa isang bar kung saan madalas tumambay ang mga pulis. Isang opisyal ang sumusubok na manligaw sa kanya dahil nakita niyang kaakit-akit siya. Ngunit pagkatapos ay nagpakita si Will, at mukhang masaya si Riley na makita siya.
Sa pagkakataong iyon, kusa siyang nandoon dahil gusto niyang hanapin si Hoyt na pinaghihinalaan niyang traidor sa kanilang grupo. Habang nag-uusap sila, may tumunog na phone mula sa package na binigay ni Allison. Ang nakakapagtaka, si Vincent pala ang tumatawag, yung lalaking akala nila patay na. Si Vincent ay nagtatago at nagpapanggap na patay na sa lahat ng oras na ito. Nagkaroon na siya ng mahabang buhok at maraming tato. Hiniling ni Vincent kay Will ang kanyang bahagi sa ninakaw na pera, ngunit sinabi ni Will na sinunog niya ito bago siya nahuli ng FBI 8 taon na ang nakakaraan. Kinidnap pala ni Vincent si Allison para ibigay sa kanya ni Will ang pera. Nang malaman ito ni Will, binalaan niya si Vincent, na sinasabi sa kanya kung sasaktan man niya si Allison, hindi siya magdadalawang isip na patayin siya. Nababaliw na si Will dahil kinidnap ni Vincent ang kanyang anak. Palihim na pinagmamasdan siya ni na Agent Fletcher at team mula sa malayo. Dinala ni Vincent si Allison sa kanyang hideout at tinawagan si Will upang sabihin sa kanya na naputol ang kanyang binti pagkatapos ng pagnanakaw. Nang makarating sila sa hideout, tinurukan ni Vincent si Allison ng isang bagay bilang paghihiganti niya kay Will. Sinubukan ni Will na sabihin kay Vincent na ang kanyang pera ay nasa kanyang abogado sa Tuscaloosa, na umaasang mababalik si Allison, ngunit alam ni Will na sinusundan siya ni na Tim at Fletcher. Kaya sinubukan niyang lumayo sa kanila. Sa kaguluhan, bumili si Will ng bagong telepono at iniwan ang ibinigay sa kanya ni Vincent sa isang tren papuntang Tuscaloosa. Samantala, ikinulong ni Vincent si Allison sa trunk ng isang taxi. Nang maglaon, pumunta si Will sa opisina ni Tim at ipinagtapat na sinunog niya ang lahat ng ninakaw na pera bago siya arestuhin ng FBI. Hiniling ni Will kay Tim na tulungan si Allison mula sa pagkidnap ni Vincent, ngunit hindi naniwala si Tim kay Will dahil inakala niyang patay na si Vincent. Kahit na si Will ay tapat at humingi ng tulong, ang FBI ay hindi nagtiwala sa kanya. Sa halip, inaresto muli ni Fletcher si Will, sa pag-aakalang siya ang pinuno ng gang sa likod ng lahat ng mga pagnanakaw. Sa elevator, pinatumba ni Will ang 2 ahente ng FBI at ninakaw ang kanilang mga access card. Gamit ang isa sa mga card, nahack niya ang database ng FBI para malaman kung nasaan si Vincent. Kapag mayroon na siyang impormasyon, umalis si Will sa gusali ng FBI bago nila siya mahuli. Samantala, sinusubaybayan ni Vincent ang lokasyon ni Will sa pamamagitan ng GPS na humahantong sa Tuscaloosa. Ngunit pagkatapos ay isang estranghero ang sumakay sa taxi, hindi pinansin ng mga utos ni Vincent na umalis. Nagsimula pang ang makipag-usap sa phone ang lalaki at nakakainis ito para kay Vincent. Nakulong si Allison sa trunk ng sasakyan, sinubukan niyang humingi ng tulong sa isang pasahero sa pamamagitan ng pagbutas sa backseat. Pero bago pa man siya makahingi ng tulong, hinihila na ni Vincent ang lalaki palabas ng taxi at binugbog. Naiwan ng lalaki ang kanyang telepono, kaya sinubukan ni Allison na kunin ito para makipag-ugnayan sa opisina ng FBI. Nalaman ni Tim na sinusubukan ni Will na hanapin ang address ni Hoyt. Di nagtagal, nagpadala agad si Tim ng mga ahente sa apartment ni Hoyt. Samantala, umuwi si Hoyt at nadatnan na nandoon na si Will, nakatutok sa kanya ng baril. Sabi ni Will kay Hoyt, gusto niyang malaman kung nasaan si Vincent. Noong una, ayaw sabihin ni Hoyt kay Will ang anuman, ngunit nang maging marahas si Will at pagbabanta ang babarilin siya, ibinunyag ni Hoyt ang impormasyon. Sinabi niya na kasama ni Vincent si Allison na nasa trunk ng isang taxi na nagmamaneho sa paligid ng bayan. Di nagtagal, dumating ang FBI, at kinuha ni Hoyt ang pagkakataong ito para makuha ang baril mula kay Will. Nagawa niyang pabagsakin si Will, ngunit nang buksan niya ang pinto, binaril siya ng FBI. Habang sinubukang tumakas ni Will, tumalon siya sa bintana, tumakbo sa kalye, at nabundol siya ng taxi. Naaalala ang mga salita ni Hoyt tungkol kay Vincent na nagmamaneho ng isang taxi, nagpa siya si Will na nakawin ang taxi. Samantala, muntik nang tumawag ng pulis si Allison para humingi ng tulong, ngunit huminto ang taxi ni Vincent nang mapansin ng isang patrol officer na hindi gumagana ang brake lights. Nang hilingin ng opisyal na buksan ni Vincent ang ball, natarante si Vincent at pinatay siya. Sa oras na iyon, nakita ni Allison ang kanyang pagkakataong makatakas, ngunit na-trap siya sa isang nakakamatay na sandali. Sa kasamaang palad, naabutan siya ni Vincent at tinurukan siya ng likido. Samantala, pinilit ni Will ang isa pang taxi driver na tulungan siyang matunten ang taxi ni Vincent. Matapos makuha ang impormasyon ay binitawan na niya ang driver at hinabol si Vincent.
Halloween sa araw na iyon, kaya sobrang traffic ang mga kalsada. Pagkatapos ay nagpa siya si Will na tumalon mula sa bawat kotse upang hanapin ang taxi ni Vincent. Sa wakas ay nakita na niya ang taxi ni Vincent ngunit niloko siya ni Vincent sa pamamagitan ng pagpapalit ng serial number ng taxi at pagtatago ng tracker para masundan sila ng mga FBI. Di nagtagal pagkatapos lumitaw sina Tim at Fletcher at inaresto si Will. Sa kotse, sinubukan ni Will na baliin ang kanyang hinlalaki para makalaya sa pagkakatali dahil kailangan niyang tumawag mula kay Vincent kung hindi ay sasaktan ni Vincent ang kanyang anak. Sa pakikibaka nila, nabangga ang sasakyan ng FBI, maswerteng nakaligtas si Will at sinagot niya ang tawag ni Vincent. Nagsinungaling siya at sinabing wala siyang pera ngunit nangakong sasalubungin siya kung saan nila ginawa ang kanilang huling pagnanakaw. Sa totoo lang, walang pera si Will at nagplanong magnakaw muli sa bangko. Humingi siya ng tulong kay Riley para magnakaw ng ginto para mailigtas ang kanyang anak. Samantala, nakita ng mga ahente ng FBI ang file ni Vincent sa kanilang database na nagpapatunay na si Will ay nagsasabi ng totoo tungkol sa pagiging buhay ni Vincent at hawak ang kanyang anak na hostage. Sa kabilang banda, pumunta sina Will at Riley sa isang bodega malapit sa bangkong balak nilang pagnakawan. Nagpunta sila sa underground at pumasok sa safe room ng bangko kung saan nakakita sila ng maraming ginto. Tinutunaw ni Will ang ginto at naghanda ng mga kagamitan para nakawin ito. Nang maglaon, nagulat ang FBI nang makita nila na ang ilan sa mga ginto ay natunaw at dumadaloy sa underground. Maya-maya pa ay isinakay na nina Will at Riley ang ginto sa kotse ni Riley ngunit natunton sila ng FBI at hinabol sila. Isa pala itong bitag na ginawa nina Will at Riley. Umalis na pala si Will sakay ng isa pang sasakyan papunta kay Vincent. Hindi nagtagal, nalaman nina Tim at Fletcher kung saan magkikita sina Will at Vincent at sumugod sila doon. Pagdating nila ay ibinigay ni Will ang ginto kay Vincent, ngunit imbes na kunin ni Vincent ang ginto ay sinunog ni Vincent ang taxi kasama si Allison sa loob dahil sa galit niya kay Will. Nang makita ang ginawa ni Vincent, binugbog siya ni Will at pinaandar niya ang sasakyan patungo sa lawa. Sinubukan niyang buksan ang ball ngunit muling lumitaw si Vincent at nagkaroon sila ng matinding away. Matapos talunin si Vincent, iniligtas ni Will si Allison at tuluyang napatay si Vincent na lumubog ang katawan sa lawa. Sa sandaling iyon ay natakot si Allison na makitang nasaktan ang kanyang ama, ngunit sa kabutihang palad ay may dumating na FBI helicopter at dinala sila. Sa huli, nagpapahinga sina Will, Riley, at Allison sa dalampasigan habang nakamasid sina Tim at Fletcher mula sa malayo. Inaasahan nilang mahuhuli nila si Will kasama ang gintong ninakaw nila ni Riley, ngunit itinapon ito ni Will sa dagat na nakita ng mga ahente. Nagpasya silang isara ang kaso at ihinto ang pagsunod kay Will at sa kanyang mga kasama. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.